Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:59 na po ayon sa Philippine Standard Time. At bangon na po tayo, no? At para nga naman po sa inyong kaalaman, no, ngayon nga po yung huling Sunday para sa buwan ng June. Siyempre pa dapat special po yung huling Sunday para sa buwang ito. Dapat gawin po natin mas special yan sa pamamagitan ng pagtutok. Dito lamang po yan sa ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong huling Sunday ng June. Ngayon nga po ay June 29, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. At para nga naman po mas sumarap ang inyong iniinom na kape ngayong umagang ito. Siyempre pa dapat simulan po muna natin ang ating umaga sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa lagayan ng ating panahon. Sisilipin nga po na natin ang weekly weather recap ng Panahon TV. Ayon nga po rito, no, 3 weather systems nga po yung umiral sa bansa for this week. At itong mga weather systems na ito ay associated sa maulang panahon. Ito nga po yung Southwest Monsoon o Habagat, ITCZ o Intertropical Convergence Zone at Low Pressure Area. Pero magandang balita dahil kahapon nga po no, nag-dissipate at hindi na apektado ng LPA ang ating area of responsibility. At siyempre mahalagang malaman mga kababayan, bakit nga kaya nag-dissipate itong LPA na ating binabantayan, and by any chance, meron ba tayong binabantayang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility? Para po sagutin ang ating mga katanungan, ating po makakasama ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar. Good morning, Ms. Escollar. Good morning sa iyo, Harry, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Alright, Ms. Escollar, unahin na po nating tanungin itong low pressure area na ating binabantayan. Ano po bang dahilan? Bakit nag-dissipate itong LPA na ito? And by any chance, ito ba'y makaka-apekto pa rin sa ating area of responsibility? Tama ka dyan, Harry. Nung Friday, 2 p.m. ay nagtuluyan na pong nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area. Nag-dissipate po ito dahil sa interaction niya sa lupa. Ibig sabihin, wala nang gaanong moisture na nagsusupply para ito pa ay lumakas. At dahil nga may interaction sa lupa, ay tuluyang nasira ang sirkulasyon ng nasabing low pressure area. Alright, magandang balita po mga kababayan. Atin nga pong nalaman na nagkaroon nga po ng interaction sa landmass itong low pressure area. Kaya ito'y tuluyang humina and then eventually ay nag-dissipate. Ms. Escollar, follow-up question regarding the said weather disturbance. No? Ngayong humina na, or rather ngayong nag-dissipate na itong LPA na ito, ito po ba meron pa rin po bang kumbaga factor para lumakas yung hanging habagat? Kasi nauna nating nalaman na itong LPA na ito ay nagpapa-enhance sa hanging habagat. Pero ngayong wala na ito, magiging malakas pa rin po ba yung southwest monsoon na nakaka-apekto sa ating bansa? Actually, Harry, pag may low pressure area, talaga ng mga lumalakas o napag-iiba yun nito ang hanging habagat o southwest monsoon. Pero sa ngayon, base sa orientasyon po ng mga low pressure area dito sa West Philippine Sea at sa East Philippine Sea ay hindi na nakakaapekto ang hanging habagat. Bagamat nag-iibayo ito ay hindi na po nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Alright, magandang balita po yan. So more or less ay makakaasa po tayo, nagaganda-ganda naman yung lagay na ating panahon dahil hindi naman po apektado ng hanging habagat ang ating bansa. So Ms. Escollar, ibig sabihin po ba niyan dahil hindi po tayo apektado ng hanging habagat, naka-monsoon break yung Pilipinas ngayon? Tama po ba yung aking nabanggit, Ms. Escollar? Actually, monsoon break, hindi natin masasabing monsoon break dahil hanggang sa ngayon ay southwest monsoon pa rin naman po ang hangin o hangin umiiral sa ating bansa. Bagamat weak po ito o mahina, ibig sabihin hindi po nito kayang magkaroon ng mahaba-habang mga pag-ulan. Ang tanging kayang i-develop nito o gawing pag-ulan ay mga localized thunderstorms lamang po, lalo na pag may mga bundok o may mga terrain po dito sa ilang parte po ng Pilipinas. Ayan mga kababayan, para lang po malinaw, no, hindi naman po ibig sabihin na hindi apektado ng bansa po ng habagat yung ating bansa. Naka-monsoon break po tayo. So nililinaw lamang po natin dito sa ating programa, hindi po naka-monsoon break ang Pilipinas sa ngayon. Ms. Escollar, ngayon po ba may panibago tayong binabantayan o namamataan na sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility? At kung wala po ba, masasabi po ba natin na magtatapos na itong buwan ng Hunyo na bagyo-free ang ating bansa?
Tama ka dyan, Harry. Bagyo free nga ang buwan ng Hunyo dahil 2 araw na lang at Hulyo na at masasabi natin na wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at wala pa naman tayong namamataan na maaaring pumasok sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Alright, magandang balita po yan mga kabayan ating narinig. No? Asahan po natin na matatapos na itong buwan ng Hunyo na magiging bagyo-free ang ating bansa. Miss Escolar, pag-usapan naman po natin ngayon yung rainfall data mula sa Pag-asa. No? Siyempre dahil nga po tayo ngayon nasa panahon ng tag-ulan, patuloy po nating babantayan yung dami ng ulan sa iba't ibang panig ng ating bansa. So sa ngayon po ba, ano po ba yung highest rainfall na ating naitala? Simula 8 o'clock 01 noong June 26 hanggang sa 8 o'clock ng June 27, ang pinakamaraming ulan na natanggap ang area po ng dito po sa may Subic, Zambales, nakapagtala po siya ng 77.0 millimeters at dito naman po sa may Iba, Zambales ay 60.5. Dahilan po yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Naalala nyo po na nasa western na section po ang Subic at Iba, Zambales. Kaya naman po malakas yung pinakamalakas na pag-ulan ay dyan po na itala. Ang pangalawa naman po pangatlo ay dito po sa may Dipolog City na 30.2 millimeter. Ganon din po, habagat din po yung hangin bagamat mahina at may presensya po kasi ng bundok doon. Ibig sabihin po nagkaroon po ng localized thunderstorm doon dahilan para makapagtala ng 30.2 millimeters na pag-ulan sa Dipolog dito po sa may Zamboanga. Kaya naman po pangatlo po ito sa pinakamaraming ulan na naitala nung nakaraang araw. Ayan nga mga kabayan, ating nakita yung rainfall data ng Pag-asa. At dahil nga po tayo ngayon nasa panahon ng tag-ulan, patuloy po nating babantayan yung rainfall sa ating bansa. Bilang panghuli na lamang po for today, Miss Escolar, no, magiging maganda po ba yung lagay ng ating panahon? Anong weather system po ba yung maaasahan natin na iiral sa ating bansa ngayong araw? Pwede po bang paki-explain yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? And also, magiging maganda po ba ang lagay ng panahon natin para sa linggong paparating? Ngayong araw po at sa susunod na mga araw ay inaasahan po natin na monsoon trap ang makakaapekto sa ating bansa. Monsoon trap, ibig sabihin po, synonymous po yan sa ITCC, bagamat ang hangin na galing sa Southern Hemisphere ay may southwest component o yung hangin southwesterly o minsan po ay tinatawag nating habagat o southwest monsoon, kaya siya naging monsoon trough. Actually, katulad lamang po siya ng ITCC, uniulit ko lamang po ng isa sa mga converging winds o nagsasalubong na hangin ay galing sa southwest at yung isa naman po ay galing sa northern hemisphere. Kaya po, tinawag po siyang monsoon trough. Halos pareho po ito ng intertropical convergence zone. Dahil po dyan sa monsoon trough ay asahan po dyan sa Palawan, dito po sa Mindanao at Eastern Visayas, ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng bansa, kasama po dyan ang Metro Manila ay magiging maaliwalas ang panahon. Bagamat asahan po yung mga localized thunderstorms, particular po sa tuwing hapon o gabi. Yung localized thunderstorms po, tandaan po natin na mga 30 minutes lang po yan na short-lived na pag-ulan. Minsan po heavy downpour, pero tandaan po natin 30 minutes lamang po ng mga pag-ulan at in general po maaliwalas po ang panahon sa natitirang bahagi pa po ng bansa. Alright, maraming salamat po Mrs. Escolar sa inyong binahagi impormasyon. At mga kababayan, nalaman nga po natin ngayon yung ating weather forecast at hinihatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar. Ngayon naman po, silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Kung gusto nyong picturean yung sunrise ngayon, dapat by 5:30. Gising na po kayo, no? So medyo ilang minuto na lang po yan. At ang sunset naman natin para sa araw na ito ay 6:29. Ang ating moonrise, 6:55, ang ating moonset, 7:08. May illumination po yan na 3% at alam niyo po ba na yung waxing crescent moon ay makikita natin ngayong araw. Ano nga ba yung waxing crescent moon? Ang waxing crescent moon ay nangyayari kapag ang Earth, buwan at araw ay matatagpuan sa halos iisang linya sa space. Tinatawag din minsan na young moon. Ang waxing crescent moon ay yung slim o manipis na crescent moon. Ito ay makikita sa kanluran matapos ang sunset. At para naman po sa ating tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide 10:49, meron po yung taas na 1.25 meter. Low tide po natin 7:08, may taas po yung na 0.03 meter.
At sa ating pagbabalik, alamin naman po natin ano-ano nga ba yung lagay ng water level ng ating mga dams ngayon. Ito po ba maayos po ba o nasa critical level na ba ang karamihan sa ating mga major dams? Aalamin po natin yan makalipas ang ilang mga paalala.